Naranasan mo na bang gumawa ng lahat ng makakaya mo? Nagsikap ka, naging mabait, at laging nandyan, pero parang hindi ka pa rin napapansin o na-appreciate. Ikaw ang laging unang tumutulong, pero sa huli, hindi ka pa rin inuuna. Hindi ba't masakit at nakakapagod ang pakiramdam na kahit gaano kakabuti, parang hindi pa rin ito sapat, lalo na kung galing ito sa malalapit sa'yo tulad ng kaibigan, pamilya o kapareha. Parang wala kang halaga sa kanila. Pero ayon sa pilosopiyang Stoic, hindi natin dapat asahan na laging mapansin o ma-recognize ng iba dahil hindi natin kontrolado kung paano nila tayo tignan. Kapag binase mo ang halaga mo doon, madalas kang masasaktan. Pero may magandang balita. May mga paraan para makita ng iba ang tunay mong halaga. Hindi mo kailangang magmakaawa para unahin ka. Pwede mong itaas ang iyong pamantayan at baguhin ang iyong diskarte. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 9 na lihim na paraan na ginagamit ng mga taong marunong pahalagahan ang sarili nila. At dahil dito, sila ang nagiging prioridad ng iba kahit hindi sila humiling. Pero tandaan, mahalaga ang bawat hakbang. Kapag may nilaktawan ka, maaring hindi mo makuha ang buong epekto. Kaya tapusin mo ang video na ito kung handa ka ng magbago. Simulan na natin sa una. Iparamdam mo sa kanila na maaari kanilang mawala. Isa sa pinaka-epektibong paraan upang mapansin at ma-appreciate ka ng isang tao ay ang iparamdam sa kanila na maaari kang mawala sa buhay nila. Bakit ito epektibo? Mas natatakot ang mga tao sa posibilidad na mawala ang mayroon na sila kaysa sa kasabikan sa isang bagong bagay. Kapag alam nilang palagi kang nandyan, nawawala ang takot nilang mawala ka. Kaya madalas, hindi ka nila binibigyan ng sapat na atensyon. Pero kapag naramdaman nilang unti-unti kang nawawala, doon nila marirealize ang halaga mo. Para itong ganito. Araw-araw mong nakikita ang isang bagay sa bahay mo at tila normal lang ito. Pero kapag bigla itong nawala, saka mo lang napapansin ang kahalagahan nito. Ganoon din sa isang relasyon. Kung palagi kang available, predictable, at madaling kausap, nagiging madali ka ring balewalain. Paano mo ito magagawa? Una, iwasan ang pagiging masyadong palaging nandyan. Bawasan ang pagpapadala ng mensahe. Huwag agad sumagot. Huwag laging i-update ang bawat ginagawa mo. Iparamdam mo na abala ka sa ibang bagay. Ikalawa, maging abala talaga. Mag-focus sa sarili mo. Gawin ang mga bagay na gusto mong gawin. Balikan ang mga hilig mo at makipag-usap sa ibang tao. Kapag nakita nilang masaya ka kahit wala sila sa paligid, mas magkakaroon sila ng interes sa'yo. Ikatlo, maglaan ng panahon para sa sarili mo. Ayusin ang iyong routine at unahin ang kaligayahan mo. Kapag nakita nilang inuuna mo ang sarili mo, magtatanong sila, bakit parang nagbago siya? Kapag narinig mo ang tanong na ito, ibig sabihin ay napansin na nila ang kawalan mo. Paalala, huwag masyadong sobra. Kung masyado kang lalayo, baka isipin nilang ayaw mo na talaga sa kanila. Panatilihin ang tamang balanse. Huwag laging naroon pero huwag ding palaging wala. Ano ang layunin nito? Hindi ito para manipulahin ang mga tao, kundi upang turuan silang pahalagahan ka. Minsan kailangan mong umatras ng kaunti para makita nila kung gaano ka kahalaga sa buhay nila. Pero tandaan, kung hindi nila napansin ang kawalan mo, maaring hindi ka talaga mahalaga sa kanila. Subalit kung kaunting distansya pa lang ay naramdaman na nila ito, ibig sabihin ay mahalaga ka. At iyan ang unang hakbang para unahin ka nila. Pangalawa, huwag laging magpakita na palaging available. Alam mo ba kung bakit minsan hindi ka na-appreciate ng ibang tao? Dahil palagi kang nandyan. Oo, totoo ito. Kapag alam ng isang tao na kahit kailan nila gustuhin, ay nandyan ka,
mas madali ka nilang balewalain. Isipin mo, mas pinahahalagahan ba natin ang pangkaraniwang pagkain sa hapagkainan o ang pagkain na bihira pero espesyal? Siyempre, ang bihira. Ganoon din sa tao. Kapag palagi kang nandyan, nawawala ang pakiramdam ng halaga. Kaya kahit gaano ka pa kasinsiridad o katapat, minsan hindi ka pa rin inuuna. Paano ito maiiwasan? Una, magkaroon ng sariling oras. Hindi mo kailangang laging maging available para sa kanila. Maglaan ng oras para sa sarili mo, sa mga hilig mo, sa pamilya mo, at sa mga pangarap mo. Kapag nakita nilang abala ka at may sariling buhay, marirealize nila na hindi sila ang buong mundo mo. Ikalawa, magtakda ng mga hangganan. Kung nakasanayan nilang mag-message sa iyo anumang oras at agad kang sumasagot, simulan mong baguhin ito. Hindi mo kailangang maging bastos, pero iparamdam mong hindi ka laging on call. Halimbawa, kung gabi na at oras mo na para magpahinga, huwag nang sumagot. Matutong mag-reply kapag handa ka na. Ikatlo, huwag laging sumang-ayon. Kapag palagi kang pumapayag o laging available sa bawat imbitasyon o pabor, nawawala ang excitement. Minsan, okay lang ang tumanggi. Hindi mo kailangang laging magpasaya ng lahat. Kapag natutunan mong sabihin ang salitang hindi, matututo rin silang igalang ang oras mo. Ikaapat, ipakita na abala ka. Hindi mo kailangang i-post lahat online, pero iparamdam na may ginagawa ka rin. Kapag alam nilang may direksyon ang buhay mo at hindi ka nakatali lang sa kanila, gugustuhin nilang maging bahagi ng mundo mo dahil alam nilang hindi ka madaling makuha. Ano ang epekto ng hindi pagiging palaging available? Nagiging misteryoso at mahalaga ang presensya mo. Para bang sinasabi mo na, mahalaga rin ako. May sarili akong buhay na patuloy kahit wala ka. At sa ganitong paraan nila mararamdaman na hindi ka dapat balewalain. Ang pilosopiyang Stoic ay nagtuturo sa atin na unahin ang ating sariling kapakanan at oras. Hindi ito pagiging makasarili. Ito ay paggalang sa sarili. Kapag ipinakita mong marunong kang maglaan ng oras para sa sarili mo, mas madali kang igalang ng iba. At kapag may respeto na sila sa'yo, unti-unti kang nagiging prioridad sa buhay nila, hindi dahil palagi kang available, kundi dahil pinili nilang unahin ka. Pangatlo, panatilihin ang konting misteryo kung nais mong maging kawili-wili sa mata ng iba. Isa sa pinaka-epektibong paraan ay ito. Huwag agad ibigay ang lahat ng detalye tungkol sa iyong sarili. Bakit? Dahil likas na sa tao ang pagiging curious. Mas naakit tayo sa mga bagay na may kaunting misteryo. Kapag nalaman agad ang lahat, nawawala ang excitement. Pero kung may itinatago kang kaunti, ang tipong parang may kung ano sa'yo, mas naiintriga sila. Mag-iiwan ito ng tanong sa kanilang isipan. Paano mo ito magagawa? Una, huwag agad buksan ang buong aklat. Kapag may nakilala kang bago, huwag agad ikwento ang buong buhay mo. Hindi mo kailangang sabihin lahat ng nangyari sa iyo mula pagkabata, lahat ng trauma, o ang mga detalye ng iyong love life. Magbahagi lang ng sapat para maging komportable sila, pero huwag lahat. Ikalawa, sumagot ng simple pero may lalim. Halimbawa, kapag tinanong kung ano ang ginagawa mo sa libreng oras, pwede mong sabihin, minsan nagbabasa ako, minsan nagsusulat, dahil kailangan ko rin ng katahimikan. Hindi mo sinabi lahat, pero nagbigay ka ng pahiwatig na malalim kang tao. Dahil dito magtatanong sila ulit, ano ang sinusulat mo? Ano ang binabasa mo? Mission accomplished. Ikatlo, iwasan ang sobrang pagbabahagi sa social media. Kapag ipinopost mo ang lahat ng ginagawa mo araw-araw, mula sa kinakain mo hanggang sa nararamdaman mo, nawawala ang misteryo. Hindi mo kailangang i-anunsyo ang lahat. Pwede kang maging aktibo, pero piliin mo kung ano ang dapat ibahagi.
Ika-4, magbigay ng cliffhanger. Tulad ng isang TV series, kapag suspenseful ang eksena, gusto mong panoorin ang susunod. Ganoon din sa mga pag-uusap. Kapag nagiiwan ng suspense sa usapan, gusto nilang makipag-usap ulit. Huwag ubusin ang lahat sa unang pag-uusap. Ano ang epekto nito? Kapag may kaunting misteryo sa'yo, mas malakas ang interes ng mga tao. Hindi dahil nagsisinungaling ka o may tinatago kang mahalagang bagay, kundi dahil alam mong alagaan ang sariling buhay mo. Tandaan, ang taong hindi agad ibinibigay ang lahat ay mas pinahahalagahan. Mas gusto silang kilalanin, mas iniingatan ang relasyon sa kanila, at mas iniisip ng iba kung paano mapapalapit sa kanila. Sa pilosopiyang Stoic, may aral na tinatawag na inner fortress. Ito ang ideya na hindi mo kailangang gawing pampubliko ang lahat ng nasa loob mo. Dapat ay may bahagi ng iyong sarili na para lang sa'yo. Dito nagmumula ang dignidad at self-control. At kapag nakita ito ng iba, mas ginagalang kanila. Hindi dahil madaldal ka, kundi dahil alam mong hindi kailangang malaman agad ang lahat. Pang-4, hayaan mo silang mag-invest sa'yo. Isang bagay na hindi alam ng karamihan ay ito: mas pinahahalagahan natin ang mga bagay na pinaglaanan natin ng effort. Kaya kung nais mong unahin ka ng iba, hindi mo kailangang palaging magbigay. Minsan kailangang hayaan mo silang mag-invest sa'yo. Bakit? Dahil kapag naglaan sila ng oras, emosyon, at effort para sa'yo, mas nagiging mahalaga ka sa kanila, hindi dahil sinabi mong mahalaga ka, kundi dahil sila mismo ang nagbigay ng halaga sa iyo sa pamamagitan ng kanilang ginagawa. Paano ito gagawin ng tama? Una, bigyan sila ng pagkakataon na tulungan ka. Kapag nag-alok sila ng tulong, huwag laging tanggihan. Sa simpleng "oo, salamat", mapaparamdam mo sa kanila na may silbi sila sa buhay mo. Ikalawa, huwag laging ikaw ang gumagawa ng paraan. Kung palagi kang nagbibigay, nag-a-adjust at gumagawa ng effort, ikaw lang ang nag-i-invest. Subukang umatras ng kaunti at tingnan kung sila mismo ang gagawa ng paraan para sa'yo. Ikatlo, ipakita na mahalaga ang oras mo. Halimbawa, kung nagtakda kayo ng date at palagi silang late o nagkakansela, huwag mo lang palampasin. Sabihin mo na busy ka rin at mahirap kang makuha ngayong mga araw. Kapag nakita nilang hindi ka basta-basta nagpapadala, magiging mas maingat sila sa pagtrato sa'yo. Ika-4, huwag agad gawing VIP ang isang tao. Kung bago pa lang kayo magkakilala, huwag silang unahin sa lahat ng bagay agad-agad. Hayaan mong maramdaman nila na kailangan din nilang gumawa ng effort para mapalapit sa'yo. Paalala mula sa karunungan ng Stoic: hindi natin kontrolado ang nararamdaman ng iba, pero kontrolado natin kung paano natin sila tuturuan, kung paano tayo itrato. Kapag hinayaan mo silang mag-invest sa'yo, unti-unti nilang mararamdaman na hindi ka lang basta mabait, at dahil dito, tataas ang halaga mo sa kanilang paningin. Ngunit siyempre, huwag masyadong demanding. Huwag mo ring iparamdam na may utang sila sa'yo. Gamitin ang tamang approach, magbigay rin, pero tiyaking may balanse. Dapat maging mutual ang effort. Kapag sila ay gumagawa ng paraan, bigyan mo rin sila ng mas malalim na access sa'yo. Ano ang epekto nito? Kapag may investment sila sa'yo, mas nagiging committed sila. Walang taong gustong basta na lang mawala ang bagay na pinaghirapan nila. At kapag naramdaman nila ito, mas tataas ang prioridad mo sa kanilang buhay. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil pinili ka nila. Panglima, unahin ang sarili mong pangangailangan. Maraming tao ang nagkakamali sa pag-iisip na kapag inuna mo ang sarili mo, ikaw ay makasarili. Ngunit ang totoo, ayon sa pilosopiyang Stoic, ang tunay na respeto ay nagsisimula sa sarili.
Kung nais mong maging prioridad ng iba, kailangan mong matutong unahin ang sarili mong pangangailangan. Bakit ito mahalaga? Dahil kapag palagi mong inuuna ang iba, kahit hindi ka na okay, kahit pagod ka na, kahit nasasaktan ka, ikaw ang unang talo. At ang mas masakit pa rito, hindi ka rin mas pinahahalagahan dahil dito. Paano ito gawin? Una, magtakda ng pamantayan. Alamin kung ano ang nararapat para sa'yo. Kung alam mong hindi ka tinatrato ng maayos o ginagamit ka lang, bakit mo ipagpipilitan? Hindi lahat ng tao ay kailangang manatili sa buhay mo. Ikalawa, piliin ang mga tao na nakikita ang halaga mo. Kapag palagi mong pinipilit ang sarili mo sa mga taong hindi interesado o walang ginagawa para mag-effort, nawawalan ka ng enerhiya para sa mga taong tunay na nagmamalasakit. Ilaan ang oras mo sa mga taong pinahahalagahan ka rin. Ikatlo, mag-invest sa sarili mo. Maglaan ng panahon para sa iyong mental health, pisikal na kalusugan, personal na pag-unlad, at mga pangarap. Mag-aral, magpahinga, magdasal, mag-ehersisyo, at magmuni-muni. Kapag inuuna mo ang iyong kabutihan, nagiging mas buo ka bilang tao at mas nakikita ng iba ang lakas mo. Ikaapat, huwag hintaying maubos ka bago mo alagaan ang sarili mo. Maraming tao ang bigay ng bigay hanggang wala nang natitira para sa kanila. At ang masakit pa rito, kapag ubos ka na, sila rin ang unang nawawala. Kaya bago mo ibigay ang buong puso mo, siguraduhing inaalagaan mo rin ang sarili mo. Sinabi ni Epictetus, hindi mo makokontrol kung paano ka tinatrato ng iba, pero makokontrol mo kung ano ang tinatanggap mo mula sa kanila. Kung ayaw mong tratuhin ng masama, huwag mong hayaang mangyari iyon. Kung gusto mong pahalagahan, turuan mo silang pahalagahan ka sa pamamagitan ng pagpapakita ng iyong sariling halaga. Ano ang epekto nito? Kapag nakita ng mga tao na marunong kang manindigan para sa sarili mo, na marunong kang magsabi ng hindi sa tamang paraan, mas iginagalang kanila. At kapag iginagalang kanila, saka ka nagiging isang prioridad sa kanilang buhay. Hindi ito pagiging masama, hindi rin ito pagiging matigas ang puso. Ito ay pagiging tunay na may pagmamalasakit sa sarili. Sa huli, ang taong marunong unahin ang sarili sa tamang paraan, ang siya ring taong may kakayahang magmahal at magbigay ng buo. Pang-anim, huwag gawing sentro ng mundo mo ang ibang tao. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali sa mga relasyon, maparomantiko, pamilya o pagkakaibigan, ay gawing sentro ng mundo mo ang isang tao. Lahat ng oras mo, lahat ng lakas mo, at lahat ng kilos mo ay umiikot sa kanila. At kapag naging malamig sila o hindi na tumutugon tulad ng dati, parang gumuho ang mundo mo. Ngunit narito ang katotohanan. Mas naakit ang mga tao sa mga taong hindi nakadepende sa kanila. Mas pinahahalagahan nila ang mga taong may sariling mundo, sariling pangarap, at sariling direksyon sa buhay. Bakit hindi sila dapat gawing sentro ng mundo mo? Una, nababawasan ang halaga mo. Kapag halatang-halata na sila ang prioridad mo at hindi mo kayang tumayo ng mag-isa, nawawala ang hamon. At kapag walang hamon, nawawala rin ang atraksyon. Ikalawa, nakakasakal. Kahit gaano kanila kamahal, kapag lahat ng kilos mo ay nakatuon sa kanila, posible nilang maramdaman ang bigat ng presyon. At kapag nasasakal ang isang tao, natural na maghanap ng espasyo. Ikatlo, nawawala ang pagkatao mo. Kapag palagi kang nakadepende sa atensyon at pag-aapruba ng iba, unti-unti mong nakakalimutan kung sino ka. Hindi ka na isang buong tao, nagiging extension ka na lang ng buhay nila. Ano ang dapat mong gawin? Una, balikan ang sarili mong mga pangarap. May mga pangarap ka rin, hindi ba? May mga bagay kang gustong gawin para sa sarili mo. Balikan mo ang mga iyon
at gamitin ang enerhiyang dati mong inuukol sa kanila upang muling buuin ang sarili mo. Ikalawa, gumawa ng sarili mong routine. Hindi kailangang bawat araw mo ay nakadepende sa oras nila. Magtakda ka ng schedule para sa sarili mo. Oras para mag-aral, oras para sa kalusugan, at oras para sa kapayapaan. Kapag mayroon kang sariling routine, nagiging mas buo ang iyong pagkatao. Ikatlo, pangalagaan ang mga umiiral mong relasyon. Mga kaibigan, pamilya, at mentors, huwag mo silang pabayaan habang abala ka sa isang tao. Minsan kasi, nakakalimutan natin ang iba pang mahalaga sa atin dahil lang sa iisang tao. At kapag nawala ang taong iyon, doon lang natin mapapagtanto na wala na tayong iba pang koneksyon. Tulad ng sinabi ni Marcus Aurelius, ang buhay mo ay kasing halaga ng mga kaisipan at pagpapahalagang taglay mo. Kapag lahat ng atensyon mo ay nakatuon sa isang tao, nagiging delikado ito dahil nawawala ka sa sarili mong mundo. Ano ang epekto nito? Kapag nakita nilang kaya mong tumayo ng mag-isa, kapag nakita nilang hindi ka desperado sa atensyon nila, at kapag nakita nilang masaya ka at buo kahit wala sila, mas lalong tumataas ang interes nila sa iyo. Gusto ka nilang gawing prioridad dahil hindi ka needy, at gugustuhin nilang makasama ka dahil ang mundo mo ay may sariling kulay. Numero 7. Huwag laging ikaw ang mauunang magsabi ng hello. Napansin mo ba na sa isang relasyon o pagkakaibigan, ikaw palagi ang nauunang magsabi ng hello, mag-chat, tumawag, o magplano? At kapag hindi mo ginawa, parang masakit sa pakiramdam. Pero totoo, kapag ikaw lagi ang nauuna, mas madali kang balewalain. Bakit? Dahil nasasanay sila na ikaw ang laging gumagawa ng paraan, kaya nawawala ang balanse. At kapag walang balanse, hindi ka na nagiging prioridad, kundi isa na lang sa mga option. Ano ang dapat mong gawin? Una, umatras muna. Subukang huwag magpadala ng mensahe. Tingnan kung sila mismo ang mag-i-initiate. Hindi ito tinatawag na silent treatment, kundi isang paraan para malaman kung gaano kanila pinahahalagahan. Kapag totoong may halaga ka sa kanila, kaibigan man o partner, sila mismo ang gagawa ng paraan para kumonekta sa iyo. Ikalawa, punuin ang oras mo ng makabuluhang mga bagay. Imbes na maghintay ng sagot o mag-isip ng susunod mong mensahe, gawing abala ang sarili mo. Basahin muli ang paborito mong libro, mag-ehersisyo, at ituon ang pansin sa mga layunin mo. Kung hindi sila magpakita ng interes at patuloy kang umunlad, ikaw pa rin ang panalo. Ikatlo, alamin ang pattern. Kapag isang beses lang nangyari, maaring abala lang sila. Ngunit kung paulit-ulit ka nilang binabaliwala maliban na lang kung ikaw ang nauuna, kailangang tanungin ang sarili. Bakit ako nagpupumilit sa isang taong hindi nagpapakita ng effort? Ayon sa filosofiya ng Stoicism, hindi mo kontrolado kung paano kikilos ang ibang tao. Ngunit kontrolado mo kung paano ka tutugon. Kapag natutunan mong umatras mula sa mga taong hindi nagbibigay ng parehong effort, inilalayo mo rin ang sarili mo mula sa emosyonal na pagkapagod. Minsan mas malakas ang katahimikan kaysa sa anumang mensahe. Sa katahimikan, malalaman mo kung sino talaga ang nais manatili sa buhay mo at sino ang hindi. Ano ang epekto nito? Kapag tumigil kang lagi ng nauuna at nakita nilang hindi ka palaging available, unti-unti silang magtataka. Nasaan siya? Bakit hindi na siya nagte-text? Nawala ba ang interes niya? At sa sandaling iyon, nagbabago ang posisyon mo mula sa pagiging laging naghahabol patungo sa pagiging hinahanap. Numero 8. Gawing sarili mong pinagmumulan ng kaligayahan. Isa sa pinakamalakas na sikreto para gawing prioridad ka ng ibang tao ay ito: matutong maging masaya kahit mag-isa. Bakit?
Ang isang tao na marunong magpasaya sa sarili ay hindi mukhang desperado, at tandaan ang desperasyon ay hindi kaakit-akit. Ang pagiging independyente ay makapangyarihan. Bakit mahalaga ang sariling kaligayahan? Kapag ang kaligayahan mo ay nakadepende sa ibang tao, sa kung nakikipag-usap sila sa iyo o kung gaano kanila pinapansin, nagiging kontrolado ka ng kanilang nararamdaman. At kapag hindi nila naibigay ang gusto mo, bigla kang malulungkot, mawalan ng gana, at mawalan ng sigla. Ayon sa filosofiya ng Stoicism, isang simpleng prinsipyo ang itinuro. Hindi dapat manggaling ang kaligayahan sa labas, kundi mula sa loob mo. Paano mo ito magagawa? Una, alamin kung ano ang nagpapasaya sa iyo na walang kinalaman sa ibang tao. Ano ang mga simpleng bagay na nagpapagaan ng iyong pakiramdam? Pagbasa, pag-eehersisyo, paglalakad, pagsusulat. Gawing bahagi ito ng iyong buhay. Ikalawa, maglaan ng oras para sa sarili. Kahit gaano ka pa kabisi, maglaan ng kahit 30 minuto araw-araw para lang sa sarili mo. Walang cellphone, walang distractions, ikaw at ang katahimikan lang. Sa ganitong paraan, makikilala mo pa ang sarili mo at dito mo matutuklasan ang kaligayahan na hindi nakadepende sa iba. Ikatlo, itigil ang mindset na kulang ako kapag hindi siya andyan. Hindi totoo iyon. Hindi nakadepende ang buong pagkatao mo sa isang tao lang. Kapag iniisip mong hindi ka buo hanggat wala siya, tinatanggal mo ang kapangyarihan mula sa sarili mo. Ikaapat, magtakda ng mga layunin para sa sarili mo. Kapag mayroon kang direksyon sa buhay, tulad ng mga layunin sa karera, mga kasanayan, negosyo o personal na pag-unlad, nagiging mas buo ka at mas pinahahalagahan ka ng ibang tao kapag nakita nilang hindi lang sila ang mundo mo. Ayon kay Seneca, ang pinakamalaking kalayaan ay ang hindi kailangan ng ibang tao para maging masaya. Kapag natagpuan mo ang kapayapaan at kasiyahan mula sa loob, wala nang makakabasag sa iyo. Dahil kahit sino pa ang mawala, buo ka pa rin. Ano ang epekto nito? Kapag masaya ka at kontento sa buhay mo, nagiging mas kaakit-akit ka sa mata ng ibang tao. Bakit? Dahil hindi mo sila hinahabol, hindi ka umaasa, at hindi ka nakadepende. Dito magsisimula ang pagbabago. Ikaw ang hahanapin, ikaw ang nais makasama. Dahil ang isang masayang tao ay may sariling saya kahit hindi siya binibigyan ng atensyon ng iba. Numero 9. Matutong umalis kung kinakailangan. Ito ang huling teknik at marahil ang pinakamahirap gawin, ngunit sa realidad, ito rin ang pinakamakapangyarihan. Matutong umalis kung hindi ka na pinahahalagahan. Matutong maglakad palayo kapag paulit-ulit kang binabaliwala. Matutong bitawan ang mga tao na hindi kayang yakapin ka ng buo. Bakit kailangan mong matutong umalis? Kasi kung hindi mo iiwan ang maling sitwasyon, ikaw ang patuloy na masasaktan. Hindi mo kayang pilitin ang isang tao na pahalagahan ka kung hindi nila kayang gawin iyon, gaano man kalaki ang ibinibigay mong pagsusumikap, pasensya, at pagmamahal. Ayon sa Stoicism, hindi mo kontrolado ang kilos ng ibang tao, ngunit kaya mong kontrolin kung maghihintay ka sa sitwasyon kung saan hindi ka na masaya. Paano mo ito gagawin ng may dignidad? Una, maging tapat sa sarili mo. Tanungin ang iyong sarili, tama pa ba ito? Masaya pa ba ako? May respeto pa ba ako? Huwag takpan ang mga sagot na ito sa pag-asang magbabago siya. Tanggapin ang katotohanan, hindi lahat ng relasyon ay panghabang buhay. Ikalawa, huwag magpaalam ng sobrang emosyonal. Hindi mo kailangang magdrama. Maging kalmado, tahimik at malinaw. Umalis ka hindi dahil galit ka, kundi dahil mahal mo ang sarili mo. Ikatlo, huwag maghintay na mawalan ka ng ganap na pagpapahalaga sa sarili. Kapag pinilit mong manatili sa isang lugar kung saan ikaw ay binabaliwala, unti-unti kang mawawala, hindi lang sa kanilang mga mata,
kundi pati na rin sa iyong sariling mata. Tandaan, ang pag-alis ay hindi kahinaan. Sa pag-iisip ng Stoic, ang pagpapalaya sa sarili ay isang uri ng lakas. Lakas na magsabi ng, hindi ito para sa akin. Karapat-dapat ako sa mas maganda. Ayon kay Epictetus, huwag mong itali ang sarili mo sa mga bagay na wala kang kontrol. Kapag dumating ang panahon para magpaalam, gawin ito ng may dignidad. Ang pag-alis ay hindi pagkatalo, kundi isang desisyon upang piliin ang iyong sariling kapayapaan. At kapag pinili mo ang kapayapaan, ipinapakita mo sa mundo at sa sarili mo na may halaga ka. Ano ang epekto nito? Kapag nakita ng ibang tao na handa kang umalis, kapag hindi ka pinapahalagahan, matututo silang magrespeto sa iyo. Dahil alam nila na hindi ka lang basta tao. Hindi ka natatakot mag-isa. Hindi ka natatakot mawalan dahil buo ka. At ang isang taong buo ay ang siyang unang pinahahalagahan ng iba. Ngayon na natutunan natin ang siyam na makapangyarihang paraan upang gawing prioridad ka ng ibang tao, nais ko lang ipaalala sa iyo na hindi mo kailangang magmakaawa upang pahalagahan. Hindi mo kailangang magbago para magustuhan kanila. Hindi mo kailangang ibigay ang buong sarili mo sa isang tao na hindi naman marunong mag-effort para sa iyo. Ang tunay mong halaga ay hindi nakabase sa dami ng atensyon na natanggap mo, kundi sa kung paano mo pahalagahan ang sarili mo araw-araw. Kapag pinili mong bigyan ng prioridad ang sarili mong respeto, kaligayahan at kapayapaan, makikita at mararamdaman ito ng iba. Oo, maaring hindi nila makita ang pagbabago agad, may ilang aalis, may hindi maiintindihan o may magagalit. Ngunit tandaan mo, ang mga tao na talagang para sa iyo ay mananatili. Hindi mo kailangang habulin sila. Dumarating sila sa iyo kapag nakita nilang marunong kang pahalagahan ang sarili mo. Ayon sa pilosopiya ng Stoicism, ang kontrol ay palaging nasa loob mo, hindi sa ibang tao. Kaya sa halip na subukang maging prioridad sa kanilang mga mata, maging prioridad sa mga mata mo. Kapag buo ka, hindi mo kailangang magmakaawa para sa atensyon. Kapag buo ka, ikaw ang mamimili. Kapag buo ka, ikaw ang magiging prioridad. Maraming salamat sa panonood. Iwanan ang iyong komento kung alin sa siyam na teknik ang nais mong simulan sa sarili mo ngayon. At tulad ng palagi naming paalala dito sa Tagalog Stoic Wisdom, oras na para piliin ang sarili mo. Dahil ang respeto ay nagsisimula mula sa loob. Hanggang sa susunod na video, paalam at manatiling malakas.